Paano, magtalakay na tayo kasi para makarami tayo ng ano rito, ng ating sosoplakin kay Kulaong. Ayun, eto. Umpisa na natin dito. Ayun. Pero mas madami doon pag BBM na. Oo, ganun talaga pagpatayo. Ayun. So, eto play na natin to. Panindigan niya, hindi ako makikipag-areglo. Kahit na maghalo ang balat sa tinalupan, maggera man hayop sa gubat, hindi ako makikipag-areglo. Never. Yung mga pinagsasasabi nila, guni-guni lang nila yun. At tulad na sinabi ko, marami pa akong ikakaso kay Makabaho. Hindi ko nga dinama yung asawa niya dahil may-ari lang naman na sasakyan yun. Pero since yung asawa niya, kuno, ay nag-file din ng demanda, pinag-file pa ng demanda pati yung kanyang biyanan, ay di yung may-ari nung sasakyan, kung kanino nakapangalan, idadamay ko na rin. At this time, kung saan ako nandoon ngayon, with my contract sa bagong condominium ko, dito ako magpapile. Para may laban-laban tayo. Yes. Lahat naman ng kaso, pag na-dismiss, pwede mo lang i-refile ng i-refile. Yes. Pag nagsimula ang hearing namin, attend at attend siya. Yes. Ganun din naman ako, attend din naman ako. So, wag muna natin yung pag-usapan natin. Ang pag-usapan muna natin ngayon itong grupo ni FG. Diba? Sabi nga, may kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So, once you're a friend of a budol-budol and a con, then you are also a budol-budol and a con. Hindi nyo ba nakikita, parehas sila ng karakter? Ayaw magpakita ng mukha. Di ba? Panindigan niya, hindi ako makikipag-areglo. Ayun. So, ito daw nalilito ako dito sa aking ginawa. Teka, balik ko na nga lang. Kakalito. Ito daw pong si MG at ewan ko kung yung asawa ni MG ang kanyang pinapatungkulan dito. Parang pinagsasalitaan niya ng hindi maganda, nako, Kulaong, panibagong kaso na naman yan. Yun, parang hindi ako malito. Panibagong kaso na naman yung Kulaong kasi binibintangan niya na naman ng kung ano-ano itong si MG, pati yung asawa. Kung hindi magpakita ng mukha si Sabi, ewan ko, wala naman ako nakikitang mali doon, 'di ba? Buti sana kung si Sabi nung nakilala natin nanloloko ng bubudol ng OFW, hindi naman, 'di ba? 'Di ba? Wala naman ako nakitang nakitang pambubudol ni Sabi. Simula nung nakilala ko lang siya nung siya ay dumating na sa Kulaong Nation, hindi ko naman siya nakitang nambubudol o merong mga niloloko, may mga ini-scam, merong mga ano tawag dito, yung hinihinga ng pera. Di ba? Wala naman ako nakitang ganon. Ngayon, natural, magkakaso itong nanay ni MG kay Kulaong dahil pinagbintangan na, alam nyo na kung ano yung mga pinagsasabi ni Kulaong kasi hindi natin naman pwedeng sabihin dito yung word na yun eh. Parang ang binibintang ni Kulaong sa nanay ni Makagago is nagbebenta ng tilapia. Parang gano'n alam nyo na yon. Parang binebenta nung nanay ni Makagago yung tilapia niya. Yun ang pakiwari ni Kulaong. Yun ang mura ni Kulaong sa nanay ni MG. So, syempre,
dinamay mo yung pamilya, dinamay mo yung asawa, nananahimik yung asawa, 'di ba? Talagang kakasuhan ka. Wala naman, hindi naman binanata ni Kulaong yung asawa mo dahil wala ka namang asawa. Hindi naman binanata ni MG yung biyanan mo dahil wala ka namang biyanan. Hindi naman binanata ni MG nanay mo dahil wala ka namang nanay. Hindi ka nga kinakalinga ng nanay mo eh. Kahit ako, hindi ko dinadamay dito si Nanang Remy kasi nga, yun mga nananahimik. Nababanggit paminsan-minsan, pero hindi natin sinasabihan na nagbebenta ng ganito, nagbebenta ng ganyan. Kasi ang pinalabas ni Kulaong sa SOCMED, ang nanay ni MG ay isang maruming babae. Syempre, alangan naman manahimik yung tao. Alangan namang hindi ka kasuhan. Alangan namang hindi ka bigyan ng leksyon sa ginagawa mong pagbibintang ng hindi maganda sa isang babae. May ano yun, may kakayahan yun. Di kinasuhan ka. Diba? Ganun lang yun. Tapos yung sinasabi mo na ano ba yun? Birds of the same feathers flock together ba? O yung sinasabi niyang yung conman. Para sa aking pagkakaalam, ayon dito sa post ni Food Genius, itong isang mong bodyguard na kinuha na nagngangalang Marcelino Sanchez, ayan, yung may bilog, ayan, na-involve sa isang illegal na sugal, yung Cara Cruz. Ayan, ayan, yan yun. Di ba? Bakit ganon? Ano na naman to sa'yo, Kulaong? Butas na naman to sa'yo. Kasi lahat pala ng, excuse me po, mga kinukuha mong tauhan, merong kaso. Ayun. Diba? Alam nyo, hanga ako kay Food Genius. Ang galing. Ang galing niya, no? Gugulat na lang tayo, bigla lang may ipopost eh. Kahapon, yung Jeffrey ba yun, yung anak ng may-ari ng Lugawan, na meron ng service of sentence warrant. Ngayon naman, etong si Longhair, nahuli po nung 2020 at nasangkot po sa illegal na sugal. Yung pala, 'di ba? Etong grupo ni Kulaong ngayon, kung si MG ay merong legal team, si Kulaong merong illegal team. Kasi sangkot sa mga illegal na pulburon, illegal na sugal. Si Casper ay nasangkot sa sa isang kaso sa mga kababaihan. Tapos etong si Joshua o yung si Owa, theft. Magnanakaw naman. Yung pinagpanggap nilang OG Sacred. Actually, yung kapatid ni Kulaong, yung si Junior, Gilbert Mangusin Junior, nasangkot naman sa usapin ng teacher yun eh. Nasangkot naman sa usapin ng ng mga illegal na gamit sa pangingisda. Diba? Kaya po yung illegal team ni Kulaong talaga po palang illegal team. Kala ko nga lang, kumbaga parang nabanggit lang kasi legal team kay MG, illegal team sa kanya. Parang alam mo yun, parang napag-usapan lang, parang napagkumpara lang. Pero yung palang kay Kulaong talagang illegal team. Kasi nga po, illegal team ang mga kasama niya. Diba? Dito ka rin mapapaisip, putya, ang galing ni Food Genius.
paano niya na kukuha yung mga ganitong information? Ang galing ng researcher, tama. 'Di ba, Kuya Gary at Big Mama, shout out. Ang galing po ng researcher ni Food Genius. Biruin mo, malaman niya yung kahit na ganitong mga simple lang na na mugshot, nakukuha niya. Kaya syempre, manggagalaitin na naman dyan si Kulaong. At huwag kang mag-alala, Kulaong, dun sa mga pagpapatawad. Kasi sinabi naman ni ni MG na wala siyang hihingin na kapatawaran sa'yo. Baka ikaw ang lumuhod sa kanya. Actually nga po, ako, sabi ko nga sa inyo, ako na yung mga kasiyahan na pinapakita ni Kulaong, lahat yan hilaw. Yung mga pinapakita ni Kulaong na pagsasaya niya, mga halakhak niya, mga tawa niya, hilaw na hilaw po yan. Alam niyo kung bakit? Paano ka makakatawa ng maluwalhati? Paano ka makakahalakhak ng napakasaya? Gayong araw-araw nagigising ka ay nanganganib ka na makonvict sa kasong human trafficking. Sa totoo lang, kumuha si Kulaong ng batong ipupukpok sa ulo niya dahil sa paglaban niya dito kay Makagago. Kasi, 'di ba, kung hindi niya kinalaban si Makagago at nanahimik na lang siya, hindi na siya bumalik sa SOCMED at hindi siya nanloloko ng mga Pilipino at nagpapanggap na Marcos, wala sana siyang problema. 'Di ba? Baka nga hindi siya ngayon ay tinatrabaho ng iba't ibang mga personalidad dahil sa kanyang mga paghamon. 'Di ba? Kaya lang, nagyabang na nagyabang. Paglabas ng kulungan, akala mo kung sino namang napakamakapangyarihan, wala namang maipakitang kayamanan at wala namang maipakitang siya'y tunay na Marcos. 'Di ba? Yan ang nangyari tuloy. 'Di ba? Araw-araw po yan, nanganganib yan na makonvict sa kasong human trafficking. Aba, matagal po ang parusa sa human trafficking. Habang buhay na pagkakabilanggo yan. Kaya talagang totoo yung sinabi ni Kulaong. He is enjoying his life. Kaya lang, habang nag-e-enjoy siya sa life, nag-e-enjoy siya sa labas ng kulungan, dinadagdagan niya ang problema niya. At yung problema na yun ay ang mga dagdag kaso na natatanggap niya mula dito, katulad niyan kay MG, sa pamilya ni MG, at sa iba pa pong mga personalidad na kanya pong dinadrag sa katarantaduhan na ito. Dagdag pa natin. Dagdag pa natin to. Si Dong Batalan. Nasa kanya lahat ng ebidensya ng mga perang hiniram sa akin ng mag-asawa. Ni Lisa at saka ni Bongbong. Si Dong Batalan. Nasa kanya lahat ng ebidensya ng mga perang hiniram sa akin ng mag-asawa. Ni Lisa at saka ni Bongbong. Si Dong Batalan. Nasa kanya lahat ng ebidensya ng mga perang hiniram. Di ba? Dagdag pa yan, yung mga ebidensya daw na kay Dong Batalan na etong si First Lady at si PBBM ay nanghiram daw sa kanya ng pera. Actually ako nag-record nitong video na ito buti nga at merong nag-re-upload. Diba? Eto pa. Kapag ito pong mga ganitong video, actually yung isang mahabang video ng tawagan namin na nasa USB ko, dinala ko na yan sa isang nakakausap natin doon sa Malacanang. Sana nga po talaga ay mapansin na ito at mabigyan pansin ng ating First Lady at ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila na
ng kanilang pagiging busy sa lahat ng kanilang mga ginagawa ngayon, sa kabila na ang ating Pangulo po ay walang panahon sa mga ganitong bagay, pero di ba? Nakakahiya kasi na nabubuwisit ako kapag sinasabi nitong si Kulaong na nangutang sa kanya si First Lady at si PBBM. Kaya nga po ako, di ba, ilang beses ko naman nabanggit sa inyo, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako nagbalik Kulaong Nation. Kasi gusto ko pong masoplak itong si Kulaong sa ginagawa niyang pangtatarantado sa first couple, sa first family. Meron pa nga yung video, sinabihan niya yun daw bunso na anak ni PBBM. Napakalakas daw manigarilyo, napakalakas daw mag-inom. Pero si Bini, si Vincent, napakabata pa po nun. 4 years ago niya sinabi yan o 5 years ago sinabi niya sa amin sa tawagan. Hindi naman niya kilala yung mga taong yun kasi hindi naman nga siya Marcos. Si Sandro daw, mga barumbado daw. Sus Mariosep. Hindi man lang natin nakitaan ng ganyan ng mga Marcos, ng mga ganyan. Hindi man lang natin na na nasangkot sa kahit anong kaguluhan yung mga Marcos mga anak ni PBBM. Kaya po sana nga talaga bukod sa mga kaso ni MG at mga kaso ng pamilya ni MG, madagdagan pa itong problema ni Kulaong ng mga marami pang kaso. Actually, mamaya meron pa tayong ipe-play na video. Meron pa po tayong marami tong re-reaction na natin na video, pati yung sa upload pa ni pangalan nito, upload pa ni MG. Rin po natin. Ipe-play din po natin dito. Okay, basa muna tayo ng comment. Sana po sa mga dumarating ay mag-automatic like na po kayo. Ayan, 230 viewers with 54 likes only. Kapag po tumalab na yung sumpa na kayo ay magiging kamukha ni Kulaong, kapag hindi po kayo nag-like, hindi nyo na po ako makokontak. Bahala kayo sa buhay nyo. Kapag kayo pinalaya sa bahay ninyo, at kayo naging kamukha na ni Kulaong, bahala po kayo. Ate Michelle, hello po, Kulaong time paggising. Ayan. Kuya Jin Sarmiento. Tingin mo, Boss Mac, mga ilang milyon pa ang pera ni Kulaong, wild guess lang. 6,000 nga lang po yung winawagayway na ganyan sa live 6,000 na lang, hindi na po milyon. Sabi ni Don Corleone, mentality, pag nahuhuli sa kasalanan, mangdadamay ng ibang tao para malihis ang atensyon sa iba. Or, if I go down, I'll bring you with me. Mentality. Yun, tama, ganun nga si Kulaong. Okay, Machamochi, once a friend of criminal is also a criminal. Ayun. Okay, Kuya Alex, pa ulit-ulit lang ang sinasabi nitong si Kulaong. Kuya Henry, dito ata sa pahiga kasi nakita din kita dito. Saka ako pumunta sa Patayo. Sarap daming soplakin doon. Okay, Mark Edward Brazil, lalo na si MJ hindi magpapaareglo sa iyo, Kulaong. Tama. Dang, portrait Patayo, landscape pahalang, mas maganda manood sa landscape. Maria, si Ate Ira. Nice, gandang gabi everyone. Gandang gabi, Boss Mac. Ang gaganda talaga ng cups mo. Ay, nako. Ito yung mga isa sa mga luma kong cups. Galing kay Ate Nika Pinay-UK to. Ayan, nako. Mga mga original na New Era. Shout out Ate Ira, Sauri Kulaong.
Okay, ano to? Si Kulaong dadakpin niya daw si Sabi, pero sa bara-barang paraan, inaagaw niya mga role ng pulis. Oo, tama. Okay, sabi ni Ate Michelle, tama po, alam niya na baka pupunta si MG, kaya nag-hire ng 4 na goods. Actually, ano yun? 7. Ito yung kasama niya. Tapos sabi pa niya sa live, 4 daw dinala niyang abogado, mga dekalibre. What does that mean? Abogado o mandurugas bit-bit niya? Resting, overconfident ang Nimal na Kulaong na siya ang mananalo sa kaso. Tama. Gary Caba, gandang gabi po. Sorry Kulaong. Yun nga, hindi kasi natin pwedeng basahin yung word na yan. Gary Caba, yan, gandang gabi Golden Takore. O mga, okay, yung kasama niya, Michelle yung iba. Hindi kasi natin pwedeng basahin yung mga ganyang word. Pasensya na. Big Mama, present ulit. Sana di makatulog para nakalike naman ako. Ayun. Salamat po. Okay, Kuya Gary, magaling na researcher si FG. Yung group naman nila, Kulaong, puro kriminal. Kulaong Illegal Team, also known as the Boys. Ayun. Golden Takore, legalista, mga mukhang suspect kahit di pa gumagawa ng krimen. Kahit na nga nagbagong buhay no? Mukhang gagawa pa rin ng masama. Ian Chris Cortez, shout out. Adrian Castigador, oo nga po, galing ni FG. Gary Caba, Golden Takore, halata naman sa sa kalagi, naka-live si Kulaong, saglit lang. Tulog, okay, praning pa, delulo na, tanda yun, nagpupulburon. Ayun. Mark Edward, yan, wala sila Kulaong, researcher. Tama. Golden Takore, kaya nga Gary, lalo na yung dati niyang itsura, di pa sirko niyang ngipin. Ay, oo, Kuya Golden Takore, totoo yan. Yan ang kulang kay Kulaong. Wala siyang researcher. Bakit? Walang pampasahod. Wala siyang pampasahod sa mga ganyan. Mahal ang sahod niyan eh. Tulad niyan, si Food Genius. Kung sa amin lang, kunwari kami ang kikilos, kaya kong malaman kung sino si Food Genius eh. Magagawa kong alamin kung sino yan. Pero hindi ko gagawin. Bakit? Hindi ko naman kalaban yan eh. Kaibigan ko nga yan eh. Kung gugustuhin lang talaga ni Kulaong. Kaya lang, wala kasing pera si Kulaong. Walang pera eh. Kaya hindi niya kaya na alamin kung sino si Food Genius. Yun po yun. Hindi niya kaya. Wala siyang pambayad para malaman kung sino si Food Genius. Pero kung siya may pambayad, matagal niya nang alam yan. Madali lang po yan. Walang pera eh. Kaya, hanggang ngaw-ngaw lang si Kulaong. Actually, yun nga kay pangalan nito, yung kay Sabi Lawyer, yung nalaman niya kung sino si Sabi Lawyer, si Susan Yance. Natsambahan niya lang yun eh. And still, wala ding kwenta. Kahit naman nalaman niya kung sino si Sabi Lawyer, kung ano katauhan ni Sabi Lawyer, walang dating. Tuloy pa rin naman yung mga kaso niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hilaw ang kanyang pagsasaya. Biruin mo, babayad ka ng researcher, pagpalagay mo na lang. 30,000 o 40,000 sa buwan, researcher mo yan. Saan kukuha si Kulaong ng ganyang kalaking halaga? Wala na nga pera. Kung saan na nga nagpupunta para magkapera, para makaburaot. Diba? Kaya wala. Walang pambayad sa researcher. Kaya po, yung mga ganyang simple lang na mga katulad niyan, ako nga banat siya ng banat. Taga-Kidapawan daw ako. Nakapunta ako doon sa Kidapawan, pero hindi ako doon tumira. Malayong-malayo yung Kidapawan. Ako nga sinasabi ko na nga kung nasan ako, hindi pa rin niya alam eh. O bakit? Malawak kasi itong lugar. Malawak ang Cavite. Kaya hindi niya malalaman kung saan ako dito sa Cavite. Diba? Kaya, naku. Walang latoy-latoy ang laban ni Kulaong kay MG. Bakit?
Dehado siya. Kulang siya sa makinarya. Kulang siya sa pera. Kulang siya sa tauhan. Oh. Ano mapapanalo niya kay MG? 'Di ba? Si MG kargado. Maraming abogado. Totoong may abogado. May legal team na tinatawag. Si Culaong walang legal team. Oh. 'Di ba? May pera. Suportado ng pamilya. Yan ang wala si Culaong. Yan ang pinakamalakas na suporta, pamilya. At respetado at kinikilala dito sa vlogging community. Kaya, di ba, nakita nyo naman si Marcos Lacanilao na interview. Nagmukhang tukmol si Culaong. Nakakarating ng NBI. Di ba? Kaya wala. Naku, si Culaong, puro yabang na lang yan. Puro yabang na lang. Golden Takore, kaya nga Gary, lalo na yung dati niyang hitsura, di pa sirko niyang ngipin. Palong-palo. Kuya Gary ka, bahula ko kay FG Boss Mac, madami siyang koneksyon. Ganon mga legit mayaman eh. Di ba? Kuya Golden Takore, ako, opinion ko lang to ha. Malamang itong si FG ay kaanak ng nabiktima ni Culaong. Siguro matindi ang kasalanan ni Culaong kay Food Genius, kaya di siya tumitigil buhat pa noong 2020. Actually, 2017 yata siya nagsimula kay Culaong. Okay, Kuya Gary, Golden Takore, kita ko yan, mukhang kabayo. Nagpunta yan sa SM Baliwag. Ang baho, amoy upo, sigarilyo, kulog. Michelle, sabihin na naman to ni Culaong na di niya empleyado ang mga bodyguards niya. Si Casper na once makalkal lahat ni FG, baho ng mga tao niya, old trashy song ni Culaong. Kuya Golden Takore, parang gusto niya talagang padapain si Culaong hanggang sa madikdik sa lupa. Tama. Elma Rama Meliton, hello po. Okay, Golden Takore, same tayo idea. Baka isa sa kamag-anak niya na biktima. Tama, Gary ka ba? Okay, Golden Takore, di ba Gary, ganun sumasagi sa isip ko. Archie Barizo from Abu Dhabi, shoutout 6 sa is, kulang gabi pag walang Culaong time. Shoutout po kay Engeng, Amihan, Kiyo, Hana. Okay, Kuya Gary, sakto din na sa ibang bansa si FG, bro, Golden Takore. Doon pa lang medyo malaki na hula natin. Malaki na porsyento hula natin. Adrian Castigador, Sir Mac, pag nakulong si Culaong, dadalawin niyo sa kulungan si Culaong, pwede bang i-vlog o i-live? Hindi po. Pwedeng dumalaw pero hindi ka pwedeng mag-video na kasi. Meron na pong ganung bagong parang rules ang BJMP o ang mga police station. Bawal mo nang kuhanan ang mga preso. Dapat i-blur mo. Ayan. Kaya hindi natin maila-live kasi wala namang blur sa sa YouTube live eh. Okay, Ate Shirley Samonte, hello po. Kuya Gerardo Ramirez, tuwan-tuwa. Okay, Gary Caba, ako pang 55 like. Nestinix, Pasis, sarap suntukin bunganga ni Culaong. Dinky de la Cruz, nag-like na ako, mahirap na masumpa. O yun, salamat. Auto-like ako, Boss Mac, mahirap na. O nga, Ate Maria Aira, baka hindi ka makilala ni Jadera. Halos wala na nga daw makain sa bahay, sabi ni Ian. Tama, Golden Takore. Kaya pala sa labas kumakain kasi libre. Pauline, pang 56 like na po ako. Thank you po. Okay, Ate Shirley, nakapag-like na. Thank you. Aquino Lorraine, good evening. Riza Franco, sabay kayo ni Coach Jarrett. Iba naman kasi vlog nun ni Coach Jarrett. Okay, politika yun, gantong oras. Gary Caba, wala na milyon pera si Culaong, nang buburaot na nga lang sa OFW, matanda. Nangungutang na lang kay Tekla 800k. Sabi comment kay Kuya Nasukir sa live. Paula A. Chasedri, may private investigator si FG. Hendrix Alvarez, pa-shoutout po. Sa alaga ko si Bailey from Pandacan, Manila. Kuya Henry, feeling niya tagawaran section ang peg eh. Queen Bert Bongo, boss, wanted din nata yung isa na bodyguard ni Culaong. Yun nga, yung long hair. Queen Bert Bongo, ayun, shoutout sa'yo. Big Mama, ba't ganun Sir Mac? Pag nakasama na ni Culaong, nagiging magkamukha na sila. Wala na itulak kabigin, puro patadyak eh.
Shout out sa'yo, idol. Kula ang leader ng illegal team nila. Okay, Man Marce, shout out Boss Mac watching now from Gentry, Cavite habang magbibilang ng trilyones. Wow, ang yaman. Ate Ira, sa sobrang galing ni FG, naghihinala na tuloy ako kay Manang Casper. Saka alam niya si Kulaong nando sa Baguio. Sabi, aba, tignan mo pag may nagbibideo sa akin sa wine nyo. Sabi ganun. Tapos, ganun yung mata.